O, ito may bago na namang prakaso. Ito namang ABS-CBN. Dahil meron pong bagong cease and desist order na yun daw pong operation ng digital TV ng ABS ay lumalabag. Kasama daw yun sa franchise, ginamit nila. O kaya, yung mga kritiko na naman, ako, eto na naman, bumabanat na naman, bahaya na naman daw. Pero alam nyo, kagabi nanonood ako ng news. Lumabas yung isang nagsasalita para sa ABS-CBN. Sabi niya, meron daw ngang cease and desist order ang NTC, kaya hindi na raw po pwede mag-operate yung kanilang subsidiary cable corporation at yung TV Plus channels. Kasi nga, nag-expire na. Kasama daw yon. Hindi ko naman maintindihan sa NTC, bakit ngayon lang kayo nagpalabas ng CDO? Tuloy, ayan, hahanapan na naman tuloy ng butas kasi dapat doon kasama na yon. But anyway, sabi nung nagsasalita, hindi nyo na po mapapanood yung mga paborito nyo. Madalit sabi, ayun na naman, appeal to sympathy. Ito kasi ang NTC, sinarado itong mga plataforma kung saan nyo napapanood itong mga paborito nyo, mga telenovela o kung ano pa, mga show. Kaya, sabi doon ako na-amuse. Pero ito po ay mapapanood nyo sa ganitong mga platform. Ibang klase. Akala ko wala na. Yun naman pala. Pwede pa pala sa lahat pa rin. Madalit sabi, wala naman palang na iba. Nawala nga yung franchise ng major corporation, pero ang dami pala kayong platforms. Tapos tinanggalan na naman yung platform na 2 o 3. Meron pa pala, sunod. Parang binilang ko mga 5 yata yung sinabi niya. Ang hindi maganda sa sumunod, dahil sinabi na nga, pwede naman kayong manood ulit dito sa mga ganito. Yung sumunod niya, sabi niya ganito, iparating po natin ang ating mga hinaing, mga damdamin natin sa pagputol, matatanggalan ng... Ay, nako. Kasasabi mo lang na hindi naman pala maaapektuhan yung panonood kasi marami ding platforms na ililipat nyo lang. Kaya tuloy nagkaka-loko-loko tayo. Kailangan, alam po ninyo, sa totoo lang, marami tayong kaibigan dyan sa ABS-CBN. But, simple lang naman ang problema. You had a franchise and it expired. Na-expire yung prangkisa. Kaya kayo huminto. Kaya hindi ba noong pa sinasabi ko, noong pa sa inyo, kulitin niyo ang Kongreso, sila naman nagbibigay ng prangkisa. Ang problema, yung mga sumuporta sa inyo, pinasok yung freedom of the press. Kahapon, meron na namang guest itong si Karen. Kasi sino pa ito? Si Christian. Isa pa ito si Christian Guerra. Sila nag-feed ng mga gusto nilang marinig doon sa guest nila na banat sa gobyerno. Pinagpipilitan talaga yung assault on freedom of the press. Sinabi na ngang hindi. Abuse of the freedom of the press yung Teresa. At yun namang sa ABS-CBN, hindi rin po abuse ang pinag-uusapan doon. O freedom. Kung hindi, expiration of the franchise. Nag-expire Kung ano-ano pang pinapasok nyo kasi. Ay, nako. Nagugutom ako sa inyo Masakit tuloy yung tiyan ko lalo. Ano pa? Punta naman natin itong hindi. Ito, malungkot pong balita ito. Tayo'y nakikiramay doon po sa mga napaslang na mga military. 2 pong PMA year. 2006 at 2009 graduates ang napatay sa hulo ng mga police of all people, mga police pa. Ako naman. Ang version ng police, in-stop daw sa checkpoint, tumakas.
Pero may nakuha yung army ng CCTV, iba ang nakikita. Nakita doon, nagkaroon ng checkpoint. Kasi ito pong mga army, 4 sila matay. Meron silang intelligence mission tungkol dun sa mga terorista. Na-checkpoint sila. Yung si Major Imanag ba ang pangalan nun? Nagpakita po siya ng ID. Ito naman mga pulis, sabi, punta kayo sa estasyon. Sumunod, nag-convoy. Hindi ko nga maintindihan. The moment na pinakitaan ka ng ID ng kapwa mo military, ng kapwa mo enforcement agent, dapat alam mo na kagad na kasama natin. Pero bakit mo pa dadalhin sa estasyon ng pulis? Anyway, dinala, nag-convoy. Nakikita daw doon sa video, siguro mga a few meters away, huminto kasi nasa likod yung mga pulis. Yun namang SUV na 4 ang lulan, nasa unahan. Huminto daw yung SUV at bumaba yung Major. Major po ito, batang-bata. Class 2006 of PMA. Pinunta niya yung pulis. Siguro, kaya siguro bumaba at pinunta niya yung pulis. Siguro sasabihin niya, ba't pa tayo pupunta sa istasyon ba? Ano bang problema? Mga magkakasama na tayo. Abay, bigla akong binaril. Patay. Yung isa namang bumaba, binaril din. Patay. At kitang-kita dun sa mga nalathala sa dyaryo. Yung dalawang hindi nakababa, binaril din. Talagang, kaya sa mga nanloob po ni Secretary Anyo, meron pa naman kaming kahapong IATF. Doon niya nabalitaan, kilala niya palang personal itong dalawa, mga, kumbaga, under him. Kasi dati yung Chief of Staff to si Secretary Anyo. PMA din. Kaya, ang version ng pulis, ganon. Pero lumalabas sa ebidensya, iba. Kaya tama ko yun na merong NBI na mag-iimbestiga para malaman natin ang punong dulo. Siguro ang isang leksyon doon ng dalawang agents, coordination. Kailangan, kung pupunta ka sa isang lugar, dapat alam din ng pulis yung presensya mo doon. Ganon din ang pulis, kung pupunta ka naman sa lugar ng mga military, kailangan malaman din nila para hindi nagkakaroon ng ganyang aksidente. O iba, it's not accident, it's murder. Walang armas kasi yung pong mga military, yung mga armas nila nasa ilalim ng kanilang mga upuan. So, madalit sabi, bumaba, walang baril yun. Kasi nga nandun sa ilalim, tinatago nila para hindi naaalarma yung mga nakakakita pag nandun sa kanilang nakatak, sa kanilang waist. Nakikiramay po tayo. Sana, of course, we know, no matter how expression of grief and sympathy, hindi yun makakapalubag loob doon sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya, siguro, ang masasabi na lang po natin, pagdarasal po natin ang kanilang mga kaluluwa. Na sana'y mabigyan sila ng eternal repose at sana makakuha kayo ng katarungan sa nangyari dyan sa hulo. Napuntahan po natin, meron akong nabasa kanina sa Inquirer, yung isang kolumnista. Dahil yung isang kongresista po, na nagkataon naman na anak ng Pangulong Duterte, si Congressman Paulo Duterte, at si Congressman Yap, at saka si Congressman Alan Velasco, nagayin po sila ng panukalang batas upang palitan yung Ninoy Aquino International Airport. Itong kolumnistang si John Nery, na siguro by this time kilala nyo na ito, ito'y talagang pusakal na anti-Duterte ito. Ito, wala siyang nakikitang kahit na anong kagandang ginawa ni Presidente. Nakita nyo napagod na tayo i-enumerate ng accomplishments. Wala, hindi
hindi niya alintana yan, wala yun. Hindi niya tinitingnan yun. Nakakita na naman siya ng issue. Ito raw, panukalang batas na ito, ginagawa lang ng administrasyon na distraction. Kung baga, para daw yung mga masiselang paksain sa bansa, hindi mapag-usapan. Ang pag-uusapan yung change ng NAIA. Kasi daw, ito daw administrasyon na ito, ang layunin daw nito, mulat sa poll, babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Sabi ni Neri, sabi niya, papalitan mo ng pangalan. Anong pangalan ay pinalit? Pambansang Pandaigdigan ng Pilipinas. Alam niyo ba ang sabi niya? This is absurd. Kita mo itong mabuti, hindi tayo marunong magmura sa ng hayagan. Anong absurd? Pilipino na nga. Ba't mo sasabing absurd o katawa-tawa? Alam niyo ba kung bakit nagre-react siya? Kasi daw, yung papalitan na pangalan, bayani. Tinatanggal nila yung kabayanihan ito. Ay nako, John Neri, hindi ko alam kung kailan ka pinanganak. Pero siguro naman, buhay ka na nun at meron ka ng isip. Hindi mo ba alam na habang maraming tumitingalang bayani si Ninoy Aquino, kanyang pakipaglaban kay Presidente Marcos, marami rin ang tumutuligsa sa kanya. Sapagkat marami siyang mga pinasukan na kontrobersyal na marami na rin ang nagtitistigo sa mga kanyang nagawang nakaraan. Ano? O hindi po ba, yung Plaza Miranda bombing, hindi ba ang akala nating lahat? Sinasabi si Marcos ang paputok ng Plaza Miranda bombing kung saan na halos maubos yung oposisyon led by Jovito Salonga and others, sila Bagat Singh. Nagkaputol-putol yung mga paa nila, mga kamay. At sa dami ng nandun, ang wala lang po doon ay si Ninoy Aquino. Parang sabi ng iba, mukhang alam niya. Pero tingnan niyo po yung mga dyaryo ng mga several years ago, panahon ni Cory. Si Victor Corpus came out with a statement nung siya ay NPA PAC na si Ninoy Aquino ang nagplano ng Plaza Miranda bombing. Yan ang sabi ni Victor Corpus, ha? At saka nabasa ko sa dyaryo. Tingnan niyo yung dyaryo yun. Madalit sabi, marami ring kontrobersyal o mga aksyon na kung hindi mo susuriin, mapapaniwala ka talagang lahat ay puro kagandahan. So, kailangan tingnan din po natin yung side ng mga ibang pumupuna upang maging maayos ang ating kritisismo. Sa totoo lang, nung binigay lang ng pangalan, marami na ako naririnig doon na against. Kasi Ninoy International Airport, okay na nga yung Philippine na dapat kailangan talaga. May pangalang Pilipino doon. Dahil tayo yun eh. Anyway, mukhang inabot na naman po tayo ng oras. Pansamantala po tayong magpapaalam. At babalik po tayo sa Biyernes. Ganito rin pong oras. At ito po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, nagsasabing tayo po ay makinig kay Presidente. Ang tagumpay at kabiguan ng laban sa COVID-19 ay nakasalalay sa ating lahat. Kung tayo ay lalabag dito, talagang dadami. Pero kung tayo ay susunod, wala yan. Babalik tayo sa normal. Suot po kayo ng face mask, face shield, observe safe distancing of 6 feet, always wash your hands frequently,
and stay at home kung wala naman kayong pupuntahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod, Bayan Salvador Panelo.